Magandang araw po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Nagbabalik po ang The Breaking Point pagkatapos ng halos isang buwang break dahil po sa sama ng panahon. Sama-sama na po ang rason nun. Walang internet, walang ilaw at napakahirap pong gumalaw nung pagkalakas-lakas ng ating ulan dito sa syudad ng Baguio. Pero ngayon po, bubuksan natin ang The Breaking Point. Kasama natin ang dalawang ating napaka-espesyal na bisita. Pag-uusapan po natin ang usapang edukasyon at kung ano nga ba ang nangyayari sa ating state of education in the Cordillera. Kasama po natin ngayon ang Alliance of Concerned Teachers CAR Union President Joel Capulong. Kasama naman po din natin si Luis Montenegro, ACT Organization CAR Regional Coordinator. Ngayon, ikikwento nila anong pinagkaiba ng dalawang organisasyon. Kasi parehong ACT eh. Pero yung isa ay union, ito naman isa ay organisasyon. So, umpisa natin, ano nga ba ang ACT? Okay. Thank you po at good evening. So, yung Alliance of Concerned Teachers naman ay isang mass organization composing of teachers. Tapos, ang itsura po ng Alliance of Concerned Teachers ay it is open to membership of the different unions. So, pwedeng unions or individuals na either teacher or pwede rin yung mga employed sa ating school. So, tinatawag namin na education workers. So, education workers, ibig sabihin pwedeng elementary, high school, college. Yes. Pwedeng institutional membership, halimbawa yung eskwelahan ang magme-member or individual. Yes, yung organization ng teachers. Oo, within the yung school, teachers pwede union. sila. Pero paano yung mga part-timer, yung mga hindi pa nare-regular na guro? Kasi marami tayong ganyan. Yes, actually we have many na nakakonektahan and members din Pwede na rin mag-miyembro. contractual workers. Yes, definitely. Alright. That's good news para sa ating mga educators kasi dumadami nga ang ating mga guro hindi lang sa syudad pero sa bansa at ready ang ACT na tanggapin ang membership. Pag-usapan natin mamaya kung ano yung pwedeng maitulong ng ACT sa ating mga sa education sector. Ngayon kay Joel naman, yung union, kwento mo naman. Ang ACT CAR Union ay resulta, no? Resulta siya ng effort, of course, ng aming mother organization which is the Alliance of Concerned Teachers. Ang difference niya ay tumatayo siya bilang isang official na negotiating body ng mga public school teachers. Parang kung ano yung alam natin sa concept ng union sa mga private institutions, ganun din yung concept niya. Yun nga lang, mas sa teachers ang sakop niya at saka sa mga government teachers. Alright. So, alimbawa, kung ang ACT CAR Union ay recognized ng DepEd CAR, for example, no? Meron kaming power to negotiate doon sa mga usapin ng benefits at iba pang rights ng teachers. So, ganun siya. Hindi lang siya simpleng organization, kung hindi, tumatayo siya bilang negotiating organization or body ng mga teachers. Sino pwedeng mag-join sa union? All public school teachers nagtuturo ng kinder, elementary, junior high school, senior high school. Basta nasa DepEd. Sa privado? Sa private, hindi. Kasi meron silang sariling union. For example, ang pagkakaalam ko sa University of Baguio, yung mga teachers doon, meron silang union. Particularly sa kanila lang, doon sa University of Baguio. Okay. High school, parang ganyan. So, dito sa, yung ACT CAR Union kasi, very specific siya doon sa mga For public school teachers under na walang DepEd. union. Oo, ganun. Okay. So, yun ang difference. Sa ating organization, sa ating mother organization, pwedeng magmiyembro lahat ng educators. Sa union natin, nagsispecify tayo for public school teachers. One of the differences lang yan. Oo. Marami pa tayong pag-uusapan mamaya. Basta maklaro lang, ano nga ba ang magiging role ng ACT ngayon sa ating educational system, sa ating educators as a whole. Kasi maraming nagtatanong pag yung ACT talagang paglalaban niya ng karapatan ng guro. Pero bukod doon, ano pa nga ba ang pwede nating ibigay na suporta sa mother
organization. Okay, mother organization. Yeah. Bago yung union. Kasi definitely, I think yung isang alam talaga ng taong bayan, yung ACT Teachers Party List. Yes. Which is, syempre, ilang taon na rin talaga siya, dekada na rin na has been in Congress, passing the different bills para sa benefits and rights ng teachers. At kitang-kita natin na talagang binoboto naman talaga. Ibig sabihin na put across na talaga yung message na kailangan natin ito. Yes, yun naman. Kaya, I think it's, yung importansya din nung magkaakibat yung party list na nakaupo sa Congress to pass the different policies para sa teachers. At the same time, meron kang organization na grounded talaga doon sa loob ng mga schools, na member talaga yung iba't ibang teachers, para yung mga tinutulak din natin in legislation ay grounded doon sa kung ano ba yung dinaranas ng mga teachers Okay. sa schools. Naku, maraming hugot yan pag sinabi mo anong dinaranas ng ating mga teachers. Kasi nga nung halos isang buwan, on and off ang ulan. Nagre-range lang sa malakas at mas malakas yung ating weather. Pero ang ating teachers talagang tuloy-tuloy nagtatrabaho yan. Kahit nasa bahay. Ano nga ba ang state ng ating educational system ngayon? Or particularly, ano estado ng ating mga guro? Okay. Kalunos-lunos. Yun yung term na ginagamit ko. Oo. Kalunos-lunos siya. Kasi unang-una, Pa rin, ha? ayan nakalagay mismo sa Republic Act 4670 o yung tinatawag nating Magna Carta for Public School Teachers, no? Doon pa lang sa kanyang declaration of policy, sinasabi na niya doon na dapat sinisiguro ng gobyerno yung kanyang economic status, no? Yung kanyang living and working conditions. Sinisiguro, ibig sabihin kailangan tutukan, siguraduhin na maayos. Exactly. Kasama na dyan yung sahod at saka benefits. No? Pero bakit ko sinabing kalunos-lunos? Kasi sa realidad, although meron tayong batas, no, Magna Carta for Public School Teachers, hindi kasi ito talaga natutupad or ipinapatupad sa ground, no? Doon pa lang sa usapin ng sweldo, for example, ang sabi niya dito, dapat i-ensure mo yung kanyang pang-ekonomiya, no? Yung kanyang living, no? Doon pa lang sa sahod, makikita na natin na ang cost of living ay umaabot ng, magkano ba, 32,000, tama ba ko? Something like 32 or 36, parang ganyan. Pero ang Teacher 1, sumasahod lang ng, after the passing of Executive Order number 64 ni Bongbong Marcos, no? Nagsasabing itaas yung sweldo. Pero yung sweldo na yun, napakaliit. So, umabot lang yung Teacher 1 ng nasa roughly 30,000. Okay? Starting yon, Teacher 1. So, yung 30,000 Kung makaabot ka mababawasan ng pa Teacher yan. 1, oo. Mababawasan pa yan ng GSIS, pag-ibig, at lahat ng deductions. So, most likely, mag-uuwi si teacher. Ako, meron pa siyang mga absences kasi wala namang kaming sick leave. Oo. No? Swerte siya pag nag-uwi siya ng 24,000, 25,000, mga ganyan. 26,000. Swerte na yon. Oo. Ang layo-layo nun sa cost of living na sinasabi natin na at least 32,000 pataas, mga ganyan. Kaya kalunos-lunos pa rin. Kalunos-lunos talaga siya. Imagine, no? Ang sabi nila, teaching is the noblest profession. Totoo naman yan. Walang magko-contest niyan. Walang magko-contest doon. Pero, sa nangyayari, para na nilang kinokontra. Kasi nga, ayan nakalagay mismo sa batas na dapat i-ensure yung karapatan. May magic word dyan, Joel. Ano? Resilience. Yan pa. Ito yung isa ring lagi naming sinasabi, no, Luis? Lagi nilang sinasabi sa amin na, resiliency. We are resilient. Pero yes, despite na resilient tayo, pero dapat meron ding accountability. Kasi hindi namin makakain yung puro resiliency lang. Medyo gasgas na nga itong word na resilience, Luis. Yes. Sa tingin mo, masyado na bang na-overuse para sa ating mga guro? Yes, definitely. Kasi marami sa mga guro natin actually, kung titignan mo lang sa social media, ano ba yung dinaranas ng mga guro natin. Some of them, pag binawas mo na yun nga yung binabanggit ni Joel, GSIS, yung mga, kung nangutang pa siya, yung interest pa ng utang. Oo nga, kung nangutang Kaya, pa siya. Tama, grabe tama. talaga, nagpapatong-patong siya. Some even reported na ang nagiging take-home na lang nila nasa 10K, 5K. Para Yun sa, ang malungkot talaga. Ano nga, meron ba tayong hawak na national stats, pati Cordilleran statistics on the state of teachers that we have now?
Do we dito, have, dito sa Cordillera, meron tayong nasa ilan yung numbers ng teachers natin dito, Luis? Yun doon sa huling talagang meeting may ng datos DepEd. na hawak itong mga to, nakaka-nervous, nagtitingin na, Kung sa classroom kasi, banggatin ko muna yung sa sige, classroom, no? Kasi classroom kasama muna tayo. naman yan no? Oo, halo-halong ano na yan. Naniniwala kasi kami na isang malaking impact, no? Kung bakit meron tayong education crisis is because lack of facilities, no? Dito sa Cordillera, meron tayong 2030. Ayon mismo ito sa DepEd CAR, no? 2030. Yes, 2030 na kulang na classroom. Sa Kulang. kulang. Sa Baguio City, meron tayong 114 na 114. yes, na kulang na Ibig sabihin, wala classrooms. talaga. Wala talaga. Okay. So, ibig sabihin, yung mga students na pwede sanang mag-classroom dito, nagka-classroom sila ngayon doon sa, kaya lumulobo tuloy yung mga class sizes. Oo. No? Alam natin, kapag lumobo ang class sizes, ang standard kasi ng international, dapat one teacher is to at least pinakamababa, 35 Ang students. saya naman nun. Sana. Pero hindi nga nangyayari because of this. Ang katotohanan ay kakulangan. 1:40 40 plus. plus May, means may umaabot ng 50, may umaabot ng 60. In other regions like National Capital Regions, umaabot sila ng 70 or pataas pa. grabe na yung 70. Parang ano na yan, maliit na plenary na yan. Oo. Ganun siya. Kaya, imaginein mo, Malen, ikaw na nagtuturo, meron kang 50 estudyante, paano mo lahat tututukan yun? Mhm. At isa yung reason, we cannot deny it, no? We cannot deny it kasi, halimbawa, may mga kanya-kanyang problema yan sa academics. Paano mo sila iisa-isahin na tutulungan kung ganun sila karami? And that's one reason, no? Aside from yung pag-uusapan natin mamaya na curriculum. Naku, oo. O, diba? Iba Isa pang pa yan, problema iba yun. pang problema yan. Iba pang problema yan. Bini-breakdown natin unti-unti yung Oo. nangyayari. Nandito naman tayo ngayon Oo. sa ratio of teacher to student. So Oo. nakikita na natin yung medyo bigger picture. Yeah, kasi wala pa tayo sa usapin ng curriculum, Usapin pa lang ito ng facilities and ratio. Mhm. So, kapag ka dito pa lang, pumapalpak na tayo, ano talaga ang aasahan nating quality, no? Tapos, ang laging binabato, sinisisi karamihan, mga teachers. Syempre. Tamad daw magturo, no? Hindi nagtuturo, nagchichismisan lang daw. Well, hindi po totoo yon. You try. Subukan yung ano. Yan ang hamon eh. Yeah. Subukan nyo. Kung iaalaw lang tayo ng batas, kaso hindi tayo iaalaw ng batas Kasi dapat licensed teachers talaga ang magtuturo. Pero sabi ko nga, yung joke ko, kung iaalaw lang tayo ng batas, sige, subukan nyo. Kayo ang magturo. At para makita natin kung gaano kahirap. Ano? Ang point natin dito is, yung quality teaching, yung education crisis na sinasabi natin, isa lang yung kakulangan ng mga facilities at saka yung hindi balancing teacher to student ratio. Ganyan. Tayo daw nga ay kumukulelat sa math, science at reading comprehension, di ba? Okay. Lagi nilang sinasabi, hindi sumasapat yung naituturo dun sa bata para to be at par with a standard for math, science, and pati nga itong lately, di ba, reading comprehension daw, mahina. So, laging naipupukol ito sa ating mga guro, ultimately. Sige, sasagutin ko yan, pero baka may gustong idagdag si Luis. Yung sa binabanggit niya lang na na teacher to student ratio na Sige. napakalaki. Kasi actually kung sa ACT, ang tinutulak talaga natin ay yung ideal na ratio na 1:35. Ang sarap Na- at sarap isipin niyang 1:35 na yan. Mame-memorize mo talaga yung mga pangalan ng Pangalan ng bata mga dyan. estudyante mo. Oo, no? Oo. Yun ang gusto natin kasi gusto natin ideally talagang natututukan natin yung mga estudyante na gaya nga nung sinasabi natin yung napakababa na nung competency ng mga estudyante dito Oo. sa Pilipinas. At isang malaking dahilan yung classroom shortage. Dahil kung titignan natin yung mga teachers nga natin, napakalaki nung classroom sizes na na tinuturuan nila. And kung babalikan po natin yung yung data on the schools, kasi kung titignan natin, pagdating sa basic education, we have mostly public schools Yes. available, more than private schools. Kung sa basic education, yung DepEd teachers natin, nasa 17,000 yan in Cordillera region. 17,000. Yes. Okay. Tapos kung pupunta naman tayo sa higher education,
bumabaliktad siya kasi more of the higher education natin ay private schools naman. Oo. So, we actually have, kung dito sa Baguio, just one public school yung University of the Philippines Baguio. Tapos Yes. sa La Trinidad, we have Benguet State U. Na So, lumalaki ang saklaw na courses. Dumadami. Oo. Yes, kasi ano din nung nagkaroon din ng free education, talagang a little more students yeah. wanted to go to public schools. Public schools. Pero mahigpit din talaga yung requirements, kaya Ramdam very yan limited ng yung private schools kasi ang dami talaga pumunta sa ating state universities. Hindi mo naman talaga masisisi. Oo, totoo yan. At madami ding nag-bounce papunta ng private ulit. Kasi, although sinasabi natin na meron ng free tuition, hindi naman kasi lahat kayang i-accommodate. For Tama. example, yung nursing ng BSU, tama ba ako? Oo. Ang dami kong estudyante sa Science High na kinukwento nila sa akin, nag-private sila. Bakit? Sabi ko, akala ko ba nag-ano kayo? Sir, hindi kami nakapasok kasi limited yung slots. Oo. Konting-konti That's also the talaga. problem. Kaya mamaya, babanggitin namin, no? Pero ngayon pa lang, sinasabi ko na may kinalaman ulit din yung budget. Oo. Pero going back, Sige. Malen, no? I just want to answer yung tanong mo kanina na ang dami ang kulelat sa math, Oo. sa reading comprehension, no? Meron ganito kasi, ang pagtingin namin malaki ang kinalaman, no, nung kakulangan sa facilities, yung kakulangan ng teachers, yung ratio, etc., etc. Pero ang isang gusto ko ring idagdag, no, I would like to emphasize. Kung titingnan natin batay sa mga research, for example, yung ginawang Monroe survey noong panahon ng American occupation dito, no, yung Monroe survey na pinangunahan ni Dr. Monroe. Nakita nila doon, no, yung malaking pagkakaiba ng comprehension ng mga native speaker ng mga bata, estudyante, at saka mga non-native speaker English ng mga Pilipino. Ibig sabihin nun, kaya tayo kulelat is because yung ginagamit nating medium of instruction sa mathematics and science is actually not our own language. So, it's a factor. Yes, it's a factor, no? At mamaya tatalakayin namin na malaking kinalaman nito doon sa ating curriculum, no, na kung saan binibigyan nga ng importance yung math, science, technology, and of course English, no, Yes. na malaking parang ang laki-laki ng pagtingin nila na ito yung mga magsasalba sa ating Ito mga yung key estudyante. competencies, kumbaga. Oo. Samantalang binabawasan naman nila yung mga important subjects like humanities and social sciences Naku, na sila ang magtuturo ng critical thinking. Matutumbok yan dun sa pag-uusapan natin sa curriculum Oo, talaga. mamaya. Yes. At papaalala ko lang po, we are live and alive sa North Luzon Monitor as well as sa Fridge TV page. Kung meron po tayong comments para sa ating topic for tonight, i-type in lang po natin sa comment section at babasahin po natin ang inyong comments or ang inyong mga tanong kung meron. Dahil alam naman po natin kung gaano ka-importante ang usapin ng edukasyon, lalong-lalo na ito ay it's dealing with the future of our nation. Ika nga, ang kabataan ay pag-asa ng bayan. Yun pa rin ang pinangahawakan natin eh. Yes. So, kamusta naman ang psychosocial support sa ating mga guro? Kasi marami tayong nakikita na post sa social media, meron tayong mga cases na nababalitaan na medyo sumusuko na ang ating mga guro sa dami ng paperwork. Yeah. Tapos sa dami ng load at sa ang dami nilang ginagawa bukod sa pagtuturo. Medyo bumibigay na rin paminsan-minsan. So, kamusta ba ang estado ng psychosocial support na naibibigay? Naibibigay ba? Okay. actually yung isang yung isang usapin pa nga dyan sa teachers, gaya nung binanggit mo na marami silang ginagawa. Kasi kung sa mga teachers na nakakausap namin, nagiging clerk sila, yung iba nga school nurse dahil kulang yung mga school nurse. And actually yung isang mainit na nakuha namin na data galing sa mga teachers nung nag-ikot kami ng school opening was that marami sa mga teachers ang ginagawang guidance designee sa mga schools nila. And then when we looked at the data nung pagkakaroon ng guidance counselors,
ay parang less than 30 yung guidance counselor sa buong region ng Cordillera. Less than 30. Yes, sa lahat ng basic education institutions. For the entire Cordillera yan. Yeah, so marami sa mga teachers sila yung nagiging Paano na guidance tayo niyan, Luis? Tapos yung teacher mismo ay kailangan niya rin sana ng counselor kasi Oo, ang dami pero niya siya na nang dapat, ginagawa. siya na rin yun. Mm-mm. Yeah. So yan ang estado ng ating psychosocial support. Yeah. Kasi in every situation na nagkakaroon ng problema, alam naman natin yan, no? War, even sa children, di ba? Right after war, usually yung ginagawa natin? Debriefing, tama? Oo. Diba? Pero sa amin hindi uso yan. Anong debriefing? Oo. Meron bang ganyan? Walang ganyan. So bahala ka sa buhay magproseso mo. sa sarili mo. Yes. Ganon, no? And tama yung sinabi ni Luis kanina, no? Kung si teacher mismo ang guidance counselor, paano pag siya na ang namomroblema? Oo. Sino ang mag-guidance counseling sa kanya? So yan ang gap natin, isa sa malaking gap yan. Kasi pag bumigay ang ating guro, ay bye-bye. Oo. Paano na tayo? Yeah. Ang problema, mataas ang pamantayan sa pagkuha ng guidance counselor, no? Isa yan. At ang isa pa, kulang talaga ng plantilla positions. Oo. At yun ang dapat nilang solusyonan, mag-create sila ng maraming plantilla Yan ang laging rason positions. kung bakit hindi ka ma-regular kasi walang item, walang plantilla. So ikaw ay forever na contractual. Yes, ganon, no? Or, yun nga, kung hindi man contractual, mapipilitan na lang na kumuha ng teacher na tatayong Oo. there are cases, no, in some schools, no, na ako, marami akong kilala, no, na teacher sila pero pumasa din sila, qualified sila na maging guidance counselor. Pero they are not working or they are not receiving the salary of a guidance counselor. Yes. Kung di bilang teacher kasi yun yung kanilang plantilla position. Oo. Pero That's the problem. iba ang kanilang role. Iba ang kanilang role. So, dito na rin, sabi mo nga, napakataas ng antas ng pagkuha ng ating guidance counselor. Kaya Oo. lang, ang antas ba naman ng sweldo ay sasapat dun sa antas na binibigay mo? Ay ibang usapin pa yon. Oo. Di ba? Sino ang gaganahang mag-apply ngayon? Yun ang Sa problema. ganun. Kasi naitaas ang sweldo ng ating kapulisan. At ang daming nagpapasalamat dyan kasi talaga Yeah. naman kailangan. Yeah, because of this Yes. economic crisis, inflation. Mhm. Yeah. Pero mukhang naiwan ng konti ang ating mga guro. Yes. Sorry ha. Of course, no. Ako, Tayo ba ay nagpaubaya o talagang sadyang tayo ay nakalimutan? Yun nga yung tanong namin, no? Gusto naming ibalik sa kanila kasi yung pambungad natin kanina, teaching is the noblest profession. Pero kung totoong pinapahalagahan nyo na bilang mga guro, no? Sana ibalik nila. Hindi lang lagi na lang pinupuri na the noblest profession. Hindi. What we need is kung talagang nire-respect kami bilang mga teacher, bilang mga tao, ang kailangan namin ay nakabubuhay na sahod. Mhm. Ano pa? Magandang kondisyon doon sa trabaho. In other words, isang teacher magturo sana, kagaya ng sabi ni Luis kanina, ng 35 students. Hindi magtuturo ng 40, 42, 45, 50, 60 na students. Ganun sana, no? Totoo, no, na yung sinasabi mo na recently nagtaas na naman. Ilan, Luis, yung binigay na allowance ng ating mga officers? Doon pa lang sa allowance makikita mo yung big difference, ano? 250 per day yata yun, meal, no? Tama ba ko? That's meal Yung allowance. sa pulis at sundalo. Oo, meal allowance, Meron ano? silang merong 50 per day na dagdag na binigay sa kanila. So, ay plus 250 per day. 250 per day. Additional. Sa daily allowance nila. Daily allowance pala. Daily allowance So, yun. 250 Oo. binigyan. Oo. Pero sa aming teacher, for example, yung teacher 1, under Executive Order 64 ni BBM, yung increase ng teacher 1, pag kinompute mo yon, ang magiging per day niya is 50 pesos. Malayo sa 250 pesos per day. 50 pesos. Yes. Ganon ang tingin nila sa amin, 50 pesos per day ang tingin sa amin. Nakakalungkot naman. parang ang sarap bumitaw pag ikaw ang guro tapos ganyan ang Exactly. makukuha mo. 50 per day. And that's Pambili the- lang ng kamatis eh. Yung 50 Oo, per day. totoo 'yan. And that's the reason why ang daming nag-i-exit na mga ano, 'di ba? Meron tayong exodus ng mga teachers na pumupunta sa ibang bansa, 'di ba? Not necessarily US, pero
basta makaalis lang ng Pilipinas at okay yung sahod, sige. Kahit Thailand yan. For example, ako, ang dami kong kilala na nagpuntang US, Malaysia. Malaysia, yung iba, dito lang sa Asia. Pero the point is, basta makaalis ng Pilipinas. At ito ang masakit. Yun din ang laging sinasabi ng mga boss, no? Kung ayaw nyo na, the door is wide. It's open. Ganun ba ang noblest profession? Ganun ba tayo tinatrato? Kung ayaw, edi wag. Oo. Parang ganyan. Hindi ba dapat, huwag kayong umalis. We can still do something. We will help you. Ganyan, no? Hindi yung pag nagreklamo ka, ano ba yan, ang dami na naming trabaho, no? Nagtuturo kami, ang dami pa naming paperworks, ang dami naming forms na ginagawa. This is not our job kasi supposed to be our core, ayun sa research, di ba? Dapat talaga ang core na job ng isang teacher is to teach. Hindi, Sana. Oo, hindi mag-paperwork. Pero pag nagreklamo ka, ang sasabihin sa'yo, maluwang ang pintuan. Ganon. Hindi ba tayo na aakusahan sa act na reklamo ng reklamo? Matagal na. Sanay na. Sanay na tayo. Oo. Matik, ano? Oo. Yun naman ang lagi nilang sinasabi, reklamo na. Pero syempre, to our fellow educators, no, na nakikinig po ngayon, lahat po actually ng tinatamasa natin ngayon, no. For example, tumaas ang ating uniform allowance, no. Tumaas yung clothing allowance yun, ano. Tumaas ang ating chalk allowance, no. Ano pa yung mga tumaas? Tumaas din yung honorarium tuwing eleksyon, yung mga nagsiserve tuwing eleksyon. Oo. Okay? And naipaglaban din natin, yan, yung pagbibigay ng iba pang benefits, for example, yung pagkakaroon sana ng medical allowances, etc., etc. Ito po, yung sinasabi ni Malen kanina, kung hindi ba kami naaakusahan ng laging, kumbaga, reklamador, parang ganyan. Sa totoo lang po, yung mga natatamasa nating benefits, result po yan ng pagrereklamo natin. Kung hindi tayo nagreklamo, hindi natin yan usang makukuha. Yun po ang katotohanan. No? Kaya, justified naman yung pagrereklamo. Kumbaga, hindi naman tayo nagrereklamo ng walang dahilan. Tama, Luis? Tumataas ba ang ating membership sa ACT as the organization, the mother org? Dumadami ba ang nagsisignify ng intent to join? Kung in the very recent years, talagang tinamaan naman yung ACT bilang isang organization and actually even yung party list. Kasi kung makikita natin in the media, talagang very staunch critic ng ng administration, like in the past term ng Congress, si Franz Castro, very sikat siya bilang isang anti-Duterte. Ganyan. Yes. So, actually marami ring moments na yung ilan sa mga membership ay napangunahan ng takot, ganyan. Pero at the same time, ay marami rin sa kanila, especially na tong nakaraang election, when we went around sa schools, na hindi pa rin talaga kayang ibaliwala nga yung gaya ng binabanggit ni Joel, yung maraming nagawa natin ng mga teachers sa, syempre, sama-samang pagtulak naman yun ng ating mga kahilingan. Nasaan ba ngayon ang membership natin? Ilan ba ang ACT members sa atin? Baguio or Cordillera as a whole? What stats do you have? Ilan nga? Okay. Yung huling bisita ko nung data namin, across Cordillera, meron kaming roughly na sa 5,000. 5,000 Hindi across ko- the Cordillera. Yeah, Cordillera Hindi lang pa yun. siya disaggregated into the areas. Yes, Cordillera lang yun. Pero kung pag-uusapan natin yung per municipality, ganyan, hindi ko kayang ibigay. Okay. Basta yun yung So rough 5,000 and still growing. Yes, kasi nakikita naman ng mga teachers na totoo naman talaga ang ipinaglalaban ng Alliance of Concerned Teachers, no? Hindi naman tayo isang organization na nagrereklamo lang ng walang dahilan, no? Alright. Yeah, we have every right, sabi nga nila, no? We na- have every right to air Yeah, our to air grievances. Yeah. Di ba? Ganyan din naman sa journalism, di ba? Tama? Totoo yan. Okay. So, yun, no? Yung 5,000 na yun, tinitignan namin the future na may mga panahon man, gaya ng sabi ni Luis, because of red tagging, no? Yung mga... Sama-sama na. Oo. Oo. Mapapangunahan ka talaga ng Sino ba takot naman? at taranta kuminsan. Oo. No? Na talagang may mga matatakot, magpapahinga. Pero tingin ko naman, dahil patuloy nilang nakikita yung economic crisis, and of course, we are educators, tuloy-tuloy nakikita natin yung, what we call this,
yung education crisis, tingin ko naman, maiisip din nila na wala talagang puwang ang pag-atras. Oo. So, I think magtutuloy-tuloy ito. Nabanggit mo nga itong sinasabing education crisis. Paulit-ulit kasi ito, nakakapanting na ng tenga. Ano nga ba ang ibig sabihin ng education crisis? Okay. Pag narinig mo kasi na education crisis, ang majority, ang notion kaagad nila ay hindi marunong magbasa ang mga bata. That is equivalent to hindi nagtuturo ng maayos ang mga Doon babagsak. teacher. Oo. Yun lang, masyado tayong nagiging nalilimit tayo doon sa ganong usapin lang, no? Pero kung babalikan natin yung mga sinabi namin kanina ni Luis, yung mga data ng kakulangan ng classrooms across the country, meron tayong 165,000 na kulang na classroom sa buong mundo. Ay, buong mundo, buong Pilipinas. Sa buong Sobra naman ako. Pilipinas, 165,000. Oo, Oo. basic education lang yan. Yes, Tama ba basic ako? ed. Yes. Basic education lang yon, hindi kasama ang college doon, ang tertiary. Tapos, kulang tayo ng nasa 105, tama ba ako? Na teachers. 150. 150. Okay, 150 teachers. And also, 150,000? teachers. Yes, 150,000 teachers. Okay. And kulang tayo ng 95,000 na staff. Support Oo. staff ito. Oo. Bakit kailangan natin ng staff? Naku, oo. Kasi, para si teacher, hindi nagagawa ng paperwork. Magtuturo na lang siya. At kapag nagturo na lang po si teacher, dear parents, no, mga nakikinig ngayon at saka mga estudyante, kapag si teacher ay nagtuturo na lang, hindi na gumagawa ng kung ano-anong sandamakmak na paperwork, matututukan yung quality. So, may chance tayo na yung nangyayari ngayon na hindi, yung sinasabi natin na hindi marunong magbasa or kung nakakapagbasa man, hindi nila naiintindihan yung kanilang binabasa. Tingin ko naman po, masusolusyonan natin ito kung lahat ng kakulangan ng facilities na ito ay maibibigay unti-unti ng gobyerno. Siguro maybe ang tanong mo next, paano? Saan huhugot? Saan hugot? Sasagutin ni Luis yan. Naku, sige, Luis. Kaya bang sagutin? Saan huhugot ang gobyerno? Actually, balikan ko lang yung binabanggit nga ni Joel na marami sa mga estudyante natin ay hindi nga naiintindihan yung kanilang mga binabasa, inaaral, and at the same time, magtataka ka rin, marami sa kanila umaabot ng high school graduate na hindi nakakapagbasa. Oo. Or bagsak sa reading comprehension at that level. Na ang isang tinitignan talaga is kung paano ba pinapahalagahan ng education curriculum natin yung mismong pagkatuto ng mga estudyante. Kasi when we were looking at the curriculum din, kung paano ba fini-frame yung mga subjects na tinitake ng mga estudyante, nakabatay siya dun sa mga resulta, essentially sa mga quiz, exam, paperwork, ganyan. Pero hindi na natitignan kung talaga bang natututukan yung estudyante, kung talagang naiintindihan niya ba inaaral niya, and magre-reflect siya later kasi pagdating mo ng college nga, gusto nila tanggalin yung general education subjects at paikliin yung years of college para lang, yung aaralin lang nila is kung ano lang yung kailangan nila for work, for labor, ganyan. Kaya, very very vital doon sa pagkakatuto ng mga estudyante ay kung paano ba yung mismong framework ng education, where is it geared toward? Na is it for the students para maging productive and critical thinkers in society, or labor force na lang para So is the crisis the lack of our classroom teachers and staff, or is the crisis the gap in understanding? It's systemic. Systemic siya in a way na pagsasama-samahin mo lahat ng sinabi namin. Yung kakulangan ng facilities, yung curriculum na hindi naman scientific. Ibig sabihin, hindi siya nakapattern dun sa totoong context ng Pilipinas, no? At iba pa. So, pag sinabi natin crisis, dapat ganun natin siya tinitignan. Hindi natin siya tinitignan sa isang side lang. Oo. Na kasalanan kasi ni teacher kasi hindi siya nagtuturo. Hindi po ganun. Kaya nga sabi ko kanina, subukan niyo pong pumasyal sa school, manmanan niyo yung mga na parang, ano man tawag nito, no? Observe niyo yung mga teacher at makikita niyo kung gaano po talaga
kung paano minamahal ng mga teacher yung kanilang trabaho. Oo. Nagtuturo po ang teachers, no? The problem is, eto nga yung sinasabi namin na mga kakulangan. Okay. Kung mariresolve ito, tingin ko naman, maidi-deliver namin ng mas maayos yung aming lesson. Pero taon-taon natin nakikita itong mga kakulangan na ito. Kumbaga kapag pagbukas ng klase, ito lagi ang tinatanong eh. Hindi naman tinatanong, oh, kamusta? Pabukas na ang klase, ang saya-saya naman. Tinatanong, ilan ang kulang na classroom? Ilan ang kulang na teacher? Kumbaga, expected na may kulang. Ang tanong na lang kung ilan. So, over the years, nasosolve ba ito? O Hindi. bilang lang tayo ng bilang, padami lang ng padami ang kulang? Yeah. Hindi nasa-solve. At tama din yung isang punto. Padami na ng padami. Dahil hindi nga nasa-solve. Unang-una, I don't know kung na-mention mo na yung kung saan natin kukunin yung budget kung sakali, no? Meron kasing pamantayan ang United Nations na at least 6% from our gross domestic product, yung GDP natin, ay mapupunta sa education. Sa kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa tayo umabot ng 3. Tama ba ako? Nasa 3. Nasa Currently, nasa 3 tayo. Currently, nasa 3 tayo. Pero recent, previously, nasa 2 point something, mga ganyan. O sige, sabihin na natin nasa 3 tayo. That is only half of the, yung standard na sinasabi o yung recommendation ng United Nations. Oo. No? Na 6% of our GDP sana ilaan sa education. So, Naku, kung hindi mo yun ginagawa, natural saan ka kukuha ng budget mo. So, magbo-boil down ulit siya doon sa paano kasi tayo nag-appropriate ng budget. Yearly, annually, meron tayong budget. Sinong nagde-decide ng budget? The Congress. Tama? So, tanungin natin yung mga kongresista. Ay, nandyan ang krisis. Oo. Kayo, puna kayo ng puna sa aming mga teachers. Tanungin niyo muna po yung mga sarili ninyo, no? Gaano ba kalaki ang ilalaan at gustong ilaan at pwedeng ilaan? Oo. Alam niyo naman na 6% ang sinasabi ng UN. Pero bakit pag nag-deliberate na ng budget, bakit hindi priority ang education? Tapos pag merong isang batang hindi marunong magbasa, Ibabato sa kasalanan amin. ni teacher. Yes, ibabato sa amin. No? Yan naman po ang hinanakit sa loob ng ating mga guro. Dahil totoo nga naman na hindi lang iisang problema dapat ang nakikita. Kapag meron po tayong bata na nakitang hindi marunong magbasa, titingnan po muna natin bakit nagkaganoon at ano ang Oo. nangyari. Yes. Dapat And ganun sana yung approach. Sana. Oo. Kuma, pero hindi. Oo. Kuma. Pero eto na naman, habang tinatahak na naman natin ang pataas na kakulangan ng guro, classroom, saka support staff, meron silang gustong gawin. Tatanggalin nga ang general education, gaya ng sabi ni Luis, sa higher ed, sa college, dahil parang gustong tanggalan ng isang semester. Parang gano'n naman ang gusto. Para nga mapadali, mapabilis ang graduation. Tapos, ang tatlong subject na to ay ethics, contemporary world, at arts appreciation. Yes. At surprise, ibibigay siya sa high school. Oo. So, paano naman natin tatanggapin yan ngayon? Anong magiging epekto niyan? Unang-una, ang batay dun sa naging nag-research kasi ako. Hindi siya actually ibibigay, no? Pero yun kasi yung alam natin na ibibigay. Ang understanding nila is embedded na kasi siya sa junior high and senior high school. So, ang mangyayari na lang, it's not really, ibababa from tertiary to basic education, senior high school, Ang mangyayari, tatanggalin lang siya talaga sa college kasi ang paniniwala nga nila, integrated or embedded na siya sa curriculum ng high school. I'll give you an example. For example, kapag pinag-uusapan natin yung arts appreciation na sinasabi mo, ang paniniwala nila, itinuturo na kasi yan from grade 7 to grade 10 sa MAPE kasi merong arts. Another example, contemporary world. Ang sabi nila, meron naman daw kasing contemporary issues ang grade 10. At meron ding UCSP previously, no, sa senior high school. Ano pa yung isa? Ethics. Ethics. Meron naman daw values education. Saan ka pa? Di ba? Ang galing ng logic. Okay. So,
Ang akin lang naman, hindi ba natin naisip na iba ang pamamaraan ng pagtuturo sa basic ed at saka sa tertiary? Iba rin ang pag-iisip ng yung capacity ng critical thinking ng high school, ng elementary, ng high school at ng college. So, sa amin nga, for example, history, ang sinasabi namin, walang problema kung nagturo ka ng history sa elementary, tas ituturo mo ulit siya ng high school, tas ituturo mo ulit siya ng college. Kasi aminin man natin at hindi, iba-iba ang level ng cognition ng tao. Parang ang sinasabi kasi nila, paulit-ulit tayo sa pagtuturo. Baka Oo. naman sa pagkaka-interpret ng ibang tao, ulit-ulit na nga yung subject na to, pinagkakapirahan na lang ba natin ang mga estudyante? Parang ganun ang dating. Oo. Okay. Kung totoong nauulit, ibabalik ko sa kanila yung tanong. Yun bang pinag-aralan ng elementary hinggil sa Philippine history ay kapareho ng ituturo sa junior high school and senior high school? Diyan magkakatalo. Magkakatalo. Ibang-iba po yun, no? Hindi mo kayang isiksik lahat ng information sa isang elementary student, no? At hindi mo rin kayang pantayan yung critical thinking na pwedeng i-deliver ng isang college student at ng junior high school student. Maliban na lang siguro kung talagang genius yung bata, no? So the point here is, hindi po siya nauulit. Kumbaga, nauulit yung pangalan ng subject, pero yung content ay magkaiba. Yung logic na tinuturo po sa college, ibang-iba po yung content ng values education. Ano nga ba ang magiging epekto pag tinanggal mo itong tatlong general education subjects? Pag sinabi kasing general education, sa tono ng mga gustong magtanggal, parang wala lang, parang napakaliit na bagay. Alisin nyo na yan. Kasi nga, naituturo naman yan, kayang-kaya yan ng high school natin. With the fact that they know that we have a gap in classroom teachers and staff. Pero let's look at it in another angle. Ano nga ba ang magiging epekto pag tinanggal mo itong ethics lang naman ito, arts appreciation lang naman ito, contemporary word lang naman ito? What do you think will the effect be? Yeah, actually, makikita natin, case in point ngayon, yung subjects natin ng history, ng wika, hindi na siya actually required subject sa college. Marami sa mga college students natin ay hindi na inaaral yung history on a college level. So kung ano lang yung natutunan nila in high school. And I think very apparent din sa ating, kung makikita sa social media, sa pop culture, marami sa mga kabataan ngayon, they don't know, for example, yung Gomburza. Naku, Meron isang pagtawanan na yan, paulit-ulit. Yung Majoha, right? Majoha. Tapos yung, parang isang buong quiz show, tapos very basic things na parang dapat inaral mo yan nung elementary, high school. Pero sila, kahit high school sila, hindi nila alam yun. So makikita natin, hindi din talaga enough kung ano ba yung tinuturo sa high school na usually kasi magme-memorize ka ng mga terms, people, years, tapos kakalimutan mo siya the years after. Pagka on a college level kasi, mas, syempre yung tao mismo, mas critical na rin talaga yung nag-aaral na kasi siya ng on a level of theories, yung kung ano ba yung epekto ng gantong mga bagay in the history of society, ganyan. So, ginawa na nila actually dun sa wika tsaka sa history. Kung So, idadagdag na-testing mo, na. yes. Parang idadagdag unti-unti mo yung nilang ginagawa, no? Yung iba't ibang pa yan, yung arts, ganyan na talagang gusto nilang tanggalin na yung critical thinking ng mga Ano nga ba estudyante. naman itong critical thinking na to? Napakaliit na bagay. Di tanggalin nyo na. In other words, ang gusto talagang mangyari sa mga estudyante natin ay maging workers na lang, no? Na para bagang mga robot na hindi na nag-iisip. Okay? So, ang gusto talagang mangyari ng gobyerno natin sa mga kabataan, no? Sorry to say, but ito talaga yung nakikita namin is pagka-graduate nila ng senior high school o kaya ng college ay magtrabaho na. Tapos pag nagtrabaho ka, hindi ka na magrereklamo kahit may nakikita kang problema sa kumpanya. Ganon ang gusto nilang mangyari. Kumbaga, employable, no? Yung tawag nila, employable. Kasi nga kailangan, Oo. pagka-graduate mo ng senior high,
pwede ka na magtrabaho. Yan ang Oo. gusto nilang ma-prove, di ba? Oo. Malaki ang problema natin dyan. Kasi ang laki-laki ng problem natin sa society. Ano bang gusto nating mangyari sa ating generation, future generation? Sila ba yung generation na magtatrabaho na lang, pero kapag ka may problema sa, for example, sa usapin ng presyo, no, ng mga basic commodities, ay hindi na lang sila magrereklamo? Kasi hindi mo sila tinuruan ng critical thinking nung sila ay nasa senior high school at saka college. Kasi pinagkait mo sa kanila yung mga general education subjects na dapat sana ay naghulma sa kanilang kaisipan kung paano mag-isip ng mas malalim kung paano i-critic yung mga problema sa lipunan. Mga ganon. No? So, tinatanggal mo yon. So, ito ba ang gusto nating mangyari sa mga kabataan natin? Itong planong ito, mapipigilan pa ba natin ito? Well, yung huling nakita ko, no, nagkasundo na daw, no. Hindi ko lang alam. I need to fact check pa rin ano. Pero yung huling nabasa ko parang nagkasundo na ang DepEd at ang CHED na Pinal talagang na ba 'yon? Hindi ko masasabing pinal, pero at least yung term na nagkasundo na gagawin nila. Oo. So, makikita natin kapag nag-pilot test na. Kagaya nito, di ba, nagpa-pilot test na sila ng new curriculum ng senior high school. Yes. Anong school yun? City High One ba? of them is yung PIDES. Pines. Okay, Pines. Ay, yung bagong curriculum. Yes, yung revised SHS curriculum. SHS. Anong pinagkaiba niya? Okay. Yung pinagkaiba niya, eto, para Ikwento lang natin since Hindi, para nabanggit makita mo na, din, no? Oo. So, kung titignan natin dyan, no, from 15 na core subjects, ito yung current, no? Yeah. Na ginagawa ng mga hindi nagpa-pilot. Oo. At ginawa namin So, last merong year. 15 na core subjects. Core subjects. Sa bagong curriculum, gagawin mo na lang yan 5. 5. Oo. Bigyan kita ng halimbawa. Sige. Sa subject ko, sa major ko na social science, no? Sa humanities and social sciences, okay? Meron kaming understanding culture, politics, and society. Meron tayong contemporary Philippine arts from the regions, okay? Meron tayong introduction to philosophy of the human person. So, 3 importanteng subjects yan ng humanities and social sciences. Ngayon, sa bagong curriculum, gagawin mo na lang siyang pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. The next question now is, paano mo yan isisiksik sa isang subject? Walang explanation sa amin. Okay? Hindi nila in-explain ng malalim. All right. So, Walang- from 15 to 5 without a roadmap to how you'll teach it. Yes. No? Basta bigla na lang lumabas sa internet, ito yung ito yung content ng Oo. pag-aaral ng kasaysayan at lipunang Pilipino. Nung tinitingnan ko siya, pinagsiksikan yung mga, for example, meron pang subject ang grade 11 ng, disciplines and ideas in the social sciences, at saka discipline and ideas in the applied social sciences, no? Doon sa DISS, pinag-aaralan dito yung mga theories ng social sciences. Doon naman sa DIAS, applied kasi siya, application naman ng mga theory. At kasama doon yung journalism. Yes. No? Tinuro ko yan eh. Enjoy na enjoy ako. Siyempre, dati akong journalist. No? Siyempre, in-enjoy ko siya. Meron ding meron ding social work, mga ganyan-ganyan, etc. Applied. Dahil nga isisiksik mo siya sa isa, Oo. paano mo siya ituturo at paano nila ipapractice yung theory na napag-aralan nila kung iisang subject na nga lang siya. And that's the problem. Diyan magkakatalo. Sa 15 core subjects, pag binaba mo sa 5, karambola nga ang ating mga guro. Yes, no? At ang isang delikado dito, possibly, no, na maapektuhan yung load namin. Ano yan? Uuwi ba yan sa retrenchment? Well, nung bumisita si Secretary Angara sa school namin noon last February, ang sabi niya sa akin, kasi tinanong ko ano yung assurance na walang matatanggal? Sabi niya, walang matatanggal. We need more teachers. Ganun lang kasimple. We need more teachers. So, ba't tayo magtatanggal? Ganun. Okay? Pero, it was not explained kung paano ang implementation nito sa actual. Basta ang sabi na lang, magpa-pilot test. Yan din naman ang inaalala ng ating mga educators sa college level. Dahil pag tinanggal mo nga itong 3 general education subjects,
yung usapin din ng teaching load. Yes. Ang pag-uusapan dyan, lalo na yung mga hindi pa naman regular sa kanilang mga pinagtuturuan. Kasi syempre, kung bawas ang subject, bawas ang load. Babawasan. Ay, Oo. that's the other thing the teachers at the back of their minds yun ang iniisip talaga syempre. We have to read one comment here by Cynthia Maslian. Hello manang Cynthia. In today's world now driven by technology and AI, critical thinking is an indispensable skill. So nagre-react siya dito sa atin dahil ito pinasok nga ni manang Cynthia ang usapin ng AI. Paano nga ba naapektuhan ang pagtuturo ng AI? Oo. Napadali ba ang buhay? Nag-comment na dyan, no? I don't know if I remember it correctly, professors from Ateneo or PUP ba? Na ang sabi nila, nung hinhijack ng AI ang humanities, okay? Mas nakita yung importansya ng general education. Oo. Kasi nga dito mo ipopost yung mga bata na mag-isip ng mas malalim, maging critical, no? Maging mapanuri sa lipunan, sa kanyang lipunang ginagalawan. Okay? Ngayon, naalisin mo, tas nandyan yung AI. Ay, patay tayo dyan. Ito ba ang gusto natin mangyari sa mga anak natin, sa mga magiging apo natin? Definitely not, di ba? So, dear parents, help us, no? Tutulan natin ito kasi walang magandang idudulot ito kung hindi gagawin nilang passive. Ayaw ni Jose Rizal yan, di ba? Naku, namatay si Oo. Jose Rizal para sa Oo. mga batang ito. Sa mga kabataan, tapos gagawin nating passive ang mga kabataan. Ibig sabihin, kapag ka may mga problema sa lipunan, hindi na lang sila magrereklamo. Kasi hindi naman sila tinuruan, no? Kung paano maging critical. Okay? Siyempre, definitely, ayaw nating mangyari yan. Ganun. So sa kanilang pagkakasundo, hindi pa rin natin sigurado kung anong ibig sabihin nito. Kasi sinabi lang nila, okay, kasundo na kami, ito na yon. Yeah, Pero wala pang IRR, wala pang orders, wala pang memo. wala pa. Ang isang malinaw ngayon, ang pinapilot, yung new curriculum ng senior high Oo, school. iniisa-isa. Pero yung sa usapin ng general education ng college, wala pa. Although, 3 yung binanggit, di ba? Pero yung nabasa ko nga, ang balak talaga nila is 24. Di ba? 24, 24 units. Ilang subjects yun, hindi lang 3 yun. Isang sem ang Isang gusto nilang semester tanggalin, ang oo. gusto nilang tanggalin. So, yun. Okay? So, gusto talaga natin gawin mga robot ang mga bata. Kakayanin bang saluhin ng senior high lahat ito? Dahil ito nga ang pinapilot na bago, di ba? So, safe to say, dapat kasama na dito sa 5 core subjects yon. Hiwala yung usapin ng kaya bang saluhin o hindi. Unang-una, hindi natin kayang saluhin. Kasi ang konti-konti namin sa senior high school. Oo. Pangalawa, hindi talaga dapat saluhin. Kasi dapat ma-maintain siya sa college. Kasi iba nga yung pedagogy ng college at ng senior high school level. No? Magkaiba Magkaiba. Oo. Hindi namin pwedeng gawin kung ano yung pamamaraan ng pagtuturo. Kaya namin gawin, pero ayon sa batas, hindi nga kasi ganun yung pamamaraan sa senior high school, no? Hindi mo siya pwedeng itrato na bilang mga college students, no? Although tayo naman noon nung nag-college tayo, ganun yung edad natin, di ba? Pero syempre, iba yung noon, Iba yung ngayon. iba yung ngayon kasi kailangan nating sumunod sa mga legal basis. Ibang-iba. Oo, ganon. Hindi po pwedeng porke tayo noon, 16 years old, nag-college na tayo. Ngayon, yung 16 years old, senior high school pa lang, itatrato mo na siya bilang college. Hindi, kasi nga, kailangan nating sundan yung curriculum. Ganon siya. Ano pa ba ang mga issues na kuminsan na o-overlook natin pag sinasabi natin education at welfare ng ating mga guro? Ano ba yung mga underreported at mga bagay na na-overlook ng society? Based on the rounds that you've made in the Cordillera or in your respective institutions, what does the public need to know? Actually, yung isang bagay na nakita din namin, yung pagbibigay ng benepisyo dun sa mga teacher, talagang pinagkakait. Bukod pa doon sa napakababang pasahod na binibigay. Over and above pa yan dun sa napakalaking take-home pay. Yes, Oo. kasi
yung isang bagay na it's of a national concern ng mga teachers, yung performance-based bonus nung 2023. Hanggang ngayon hindi pa rin binibigay sa mga teacher dahil yun kasi ay nakabatay din sa 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 report. magiging performance, yung Performance. report ng hindi lang ng mga teachers ng mga schools Buong kundi department. yung mismong Department of Education din. So may ilang mga hang-ups because of some problems sa agency ganyan. 2023 pa yan. Yes, May 2023. hang-ups pa rin. Hanggang ngayon. At tinutulak syempre na ibigay na because it's been 2 years. And bukod pa dun marami kasing sa mga benepisyo na binibigay sa mga teacher, ang nagiging batayan ng pagbibigay ng mga bonus, ng mga incentive, even yung mismong promotion ng mga teacher ay you have to perform, yung sinasabi nga namin ay 150% of your capacity para makuha mo yung benepisyo. Imbis na ibigay sa'yo yung benepisyo na deserve mo dapat bilang guro. So, maraming yan yung gaya ng mga binabanggit namin na pinaglaban nga natin yung medical allowance, yung chalk allowance, dahil for the longest time ay marami doon sa mga allowance na yun ay kahit tumaas na ng tumaas yung presyo ng bilihin, inflation through the years, ay hindi siya itinataas eh. Even ngayon yung economic relief allowance na since 2009, nanatili siya doon sa presyo niya hanggang ngayon. So, 2,000 pesos. yes. Kaya 2,000 pesos. maraming bagay na ganun na Noon pa, parang hanggang ngayon. dapat tinataas kasi anong petsa na, 'di ba? Magkano ang chalk allowance? Matanong ko lang. 10,000 na siya. 10,000 Ngayon, na. from Dati, 5,000. Okay. 5,000. Pero may mas mababa pa doon, ano? Lahat yan ipinush ng Alliance of Concerned Teachers. Siyempre, with the help of our party list, ACT Teachers Party So, List. hindi lang yak-yak ng yak-yak ang act. Hindi. Yun nga yung sinasabi namin lagi, no? Dahil talaga namang kuminsan ng mga kritiko kasi, Oo. pag ikaw ay complain ng complain, sasabihin nila, ito yak-yak lang ng yak-yak, wala namang ginagawa. Wala naman nagagawa. Oo, ayan po, no? Yung mga nare-receive nating mga benefits galing, yan, no? Yung mga empleyado ng DepEd, lahat po yan ay effort ng ating pagyayak-yak na sinasabi ni Maled, no? Yung ating mga pagrereklamo, in Oo. other words. At dagdagan ko lang, no? Sige. Yung sinasabi kanina ni Luis, no, kung ano man ano yung mga bagay na pwede pang i-voice out na Oo, ano ba yung hindi ba natin alam? karaniwang hindi nakikita maliban sa allowance, yung mismong yung pinapakita ko kanina na batas, yung Magna Carta for Public School Teachers. Actually ito ginawa reinforcement ng karapatan ng mga teachers kasi nga nababaliwala sila, di ba? So ginawa ang batas na ito, no, Republic Act 4670 para pangalagaan yung welfare ng teachers. At isa sa mga sinisiguro nito, for example, no, yung usapin ng load. Marami pa rin ang mga school na lumalampas doon sa load na requirement, which is ang sinasabi ng batas is maximum of 6 hours Maximum na yun. per day, no? Pero may mga lumalampas. At pag sinabi nating maximum of 6 hours, hindi ka dapat magpakatali doon sa dapat bigyan mo talaga siya ng 6 hours kasi if we are going to read, no, the law, ang sinasabi niya maximum, hindi naman niya sinasabing dapat 6 hours, no? Yan yung mga bagay na hindi na nakikita, no? Hindi na napapansin pero importante. Ano pa? Dapat 8 hours yan, di ba? So kung nagturo ka lang ng 6 hours, meron ka pang 2 hours. Ang sinasabi ng batas, dapat yung additional na 2 hours mo ay pwede ka nang umuwi. Gawin mo na lang sa bahay. Sa batas. Oo, sa batas, no? Ang nakakalungkot, may batas na nga, Magna Carta for Public School Teachers. Tapos, nireiterate pa yan ng DepEd Order number 5 Series 2024. Meron pang may Oo. DepEd order pa. Oo, na pinirmahan ng DepEd Secretary, no? Tapos naglabas ulit si Secretary Angara, kung maalala ko, DepEd Order number 53 naman. Yung implementing guidelines naman. Yan ay lately lang. Kasi, Oo, implementing guidelines. Pero ang nakakapagtaka, hindi pa rin siya sinusunod, no? Uuwi ka ng maaga, kakaltasan ka ng sahod. Kapag naman iginiit ng guro itong Magna Cartang to, anong sasabihin sa kanila ng kanilang mga supervisor? Ang sasabihin nila sa'yo, underload ka. Kasi nga, 4 hours ka lang naman nagturo, 5 hours. Hindi nga eh. Ang sinasabi nga ng batas, maximum of 6 hours. Hindi niya sinabing dapat 6 hours.
ang paliwanag daw, ang sinasabi ng mga kasama natin sa ACT National, no, doon sa NCR, ang explanation daw ng DepEd Central Office at saka ng Civil Service ay ganito. Matagal na itong nai-resolve, inilinaw na natin na hindi natin kailangang sundan na dapat talaga ay 6 hours. Kung hindi nakakuha ng 6 hours na load si teacher, edi magpasalamat tayo kasi nga ginawa ang Magna Carta para sa kanyang welfare. Safeguard niya yan para sa kanyang pagkatao, no? Bilang tao, hindi lang bilang teacher. Ngayon, kung hindi siya umabot ng 6 hours, edi magpasalamat tayo, hindi natin ginawang kalabaw si teacher. Pero it doesn't mean na porke hindi siya umabot ng 6 hours, ipagkakait mo na sa kanya yung 2 hours na pwede na siyang umuwi. So is it a difference in interpretation, understanding, or does the problem lie in the implementation? Unang-una, dapat kung meron kang DepEd order at meron ka naman ng implementing guidelines, dapat papatupad na yan ng mga regional director. Yung mga regional director, uutusan na nila yung mga superintendent. Yung mga superintendent, uutusan na nila yung mga principal. Yan ang ideal world. Si principal naman, sasabihin nila kami na, okay. So after ng 6 hours nyo dito sa school, lumayas na kayo dito, magsiuwi kayo, may mga pamilya kayo. Sa totoong buhay, Hindi. Ang sasabihin nila sa'yo, underload ka naman. oo. Paano ako naging underload? No work, no pay. Oo. Paano ako naging underload? Then sinasabi ng batas ay maximum of 6 hours. Hindi. Para makauwi ka, dapat meron kang 6 hours na classroom teaching. So, Hindi. Isa pa rin to sa ipipilit at iyayak-yak pa rin ng act. Yes. Tama. Oo naman. We Pero are yun nga expecting na aakyat dito. Ano ang nga mga ba kasama ang natin. ano nga ba ang problema? Interpretation, implementation, understanding? Pareho. Unang-una, nagkulang yung mga, I think, yung mula central office, kung paano nila inuutusan yung mga nasa baba. Region, patungong division, patungong school. Anong ingay ba ang kailangan gawin para maintindihan Ewan ko, talaga gusto ito? ba yata nila na magdala pa Tingnan kami natin. ng anong tawag nito? Megaphone? Megaphone. Sa tapat ng opisina Kailangan nila? ba may effigy? Ano ba? Kaya nga, di ba? Huwag na nilang hintayin na ganon, di ba? Ngayon, Napagtatawanan natin, kaya lang talagang this is a problem that's facing the core of the education system, ang ating mga guro. Kasi paano may magtuturo kung ganito nga kalabo ang pag-implementa ng batas? exactly, no? So, dagdagan natin. Tama yung observation mo. Ano ba ang problema? Is it the implementation or the understanding? Both. Kasi, may problema sa implementation kung paano pinapatagos mula national hanggang baba. Yung understanding, ganun din. Iba-iba ang interpretation mismo ng Iba-iba. mga heads. Tama. No? Iba-iba ang interpretation nila. Kaya, sinong nagsasuffer because of that, iba-ibang interpretation? Alright. Teacher. Meron tayong babasahin isang comment dito from Paulo. Ano ang ginagawa ng teachers sa bullying sa eskwelahan? I think it's an emerging problem na nakikita nga natin sa ating public schools, maybe private or public. Wala namang pinipili. What are teachers doing when there are instances of bullying? Okay, meron tayong batas, no? Protecting the children, di ba? Yung, Safe spaces? Kasama meron yun, pa. ano? Child Protection Policy. Oh, yeah, Yung overall. CPP. Yeah, yung CPP. So, dapat nakalagay dito yung timely na pagre-report ng mga teachers sa mga cases ng bullying. Pero babalikan ko ulit. Kaya bang i-monitor ni teacher yung Exactly eskwela? the question. And I mean, how will a teacher know kung binubully? May magsusumbong? Ano ba? Kung may magsusumbong lang. Kung may magsusumbong. Pero, Paano pag hindi naman nakita? oo, meron bang telltale signs ito na, ay, siguro itong batang to nabubuli? May Meron ganun kaming ba? homeroom. Oo. NICL, di ba? 2 hours yun every Friday. Yung advisory, Oh, advisory class mo yon. Doon mo tatanungin yung mga bata, may problema ba? May mga nangyari ba na hindi ko alam? Okay, so teacher dapat pa rin sasabihin yan, nila. oo. So kung tinanong mo naman yung mga ganyan at hindi sinabi ng bata, anong kasalanan mo doon? Di ba? Hands off ka na doon. Wala ka ng kasalanan doon kasi you did your part, your job. Pangalawa, yung binabanggit namin kanina ni Louie Malen, no? Kung ikaw ay teacher na nag-handle ng more than 40 students, how are you going to monitor all of this bullying and everything? Di ba? I mean, yes,
hangga't kaya namin, gagawin namin yan. Pero pag dumating doon sa point na hindi namin kaya because of, yun na nga, overwork kami, no? Yung ratio namin ay hindi maayos. Tapos ang daming pinapagawang mga school forms. So kapag hindi namin na-monitor yung mga ganyang cases, sa amin pa rin babagsak yung sisi. At yun ang Kasalanan masakit. pa rin ni teacher. Kasalanan pa rin ng teacher. Kaya may pinopropose ngayon ang ACT Teachers Party List na bill Mm. para sa protection naman ng teachers. Kasi meron tayong CPP, di ba? Child's Protection Policy. At hindi ko sinasabing masama ito. Ako gusto ko yun kasi meron din akong anak. Balang araw mag-aaral yung anak ko at gusto ko protected siya ng Child's Protection Policy. Siyempre. Pero ang sinasabi natin, ano naman ang safeguard din ni teachers? So itong pinakabagong bill na ito ay Teachers Protection Bill, parang ganun siya, no? Na magsisiguro na kung may mga reklamo man against teachers, at least may mga safeguards na pwedeng makatulong sa kanya. Okay. Generally, parang ganun tama ang ba ako? tema. Oo, ganun ganun ang tema. niya. Kasi kailangan nga ni teacher. Uunahan ko na yung mga nagko-comment. Mental health issues. Paano mo naman matutulungan si estudyante niyan? Kasi nga, matunog na matunog ang mental health. Sinasabi ng henerasyon ngayon na hindi naman sila marupok. Alam lang nilang pangalagaan ng mental health nila. Ngayon, children are experiencing mental health issues. Yes. O paano naman natin tutulungan si children, teacher? Okay. Actually, babalikan din natin yung yung binabanggit nga kanina na kulang talaga yung guidance counselors ng mga Babalik tayo schools dun natin. sa Same sinabi problem. mong 50. Less than. Less Parang than. nasa 28. 50 nga ba? 30 pala. 30 ang less sinabi than 30 mo. Parang nasa 28 sa buong Cordillera yung sa basic education schools natin na public. So, talagang doon pa lang titignan mo, counselor pa lang yun eh. Hindi pa siya yung, kasi some students din, they really need yung psychiatric pa nga na Oo. help. Kulang yan. Yun wala din talaga. Kaya, mas lalo na yun. kung babalikan mo yun, tapos combine mo pa dun sa itsura ng teacher na isa lang siya, ang dami niyang estudyante, na even sa homeroom class niya hindi niya na matitignan. So talagang very big problem talaga yun in terms of funding sana ng mga positions that are actually trained para i-handle yung ganitong mga cases. Kasi even kung kunyari yung mga teacher natin, hindi ka rin naman talaga professionally trained to to provide psychological support. Oh, yeah. Or kung trained ka man, parang grabe din yung magiging load sa'yo eh. Iba din kasi kapag nag-handle ka ng mental health issues, Yes. you can't really, hindi ka pwedeng mag-experiment, kumbaga. Yes. Lalong-lalo na kung hindi ka naman talaga nag-aral ng kung paano mag-handle ng mga ganyan. Psychology. It's not your expertise. Mahirap magkamali, kumbaga. Diba? Di ang napakahirap ng buhay ng isang guro. Lalo Yes. na sa... Kaya nga dahil- sabi ko kanina, kalunos-lunos. Ayun nga, babalik Oo. tayo doon. Kasi you'll deal with mental health issues, you'll deal with bullying issues. Kay estudyante pa lang yan, ha? Oo. Wala pa tayo sa batas na kailangan implement, wala pa tayo sa sahod, benefits. Oo. Exactly. Bakit ka pa magiging guro? Okay. Yan yung laging karaniwang tanong. Siyempre, nagpapatuloy ako bilang guro kasi nakikita ko yung malalim na sugat ng lipunan. Malalim na problema ng ating lipunan. Para sa'yo, ha? Para sa akin I'm not speaking sa iba pang mga teachers. Ewan ko kung ano yung mga reasons nila. Pero ako, ito yung nakikita ko, no? Hindi ko minamaliit yung pag-alis ng mga kabaro ko, no? Na mga teachers na nag-a-abroad, no? I cannot blame them. Kasi bagsak ang ekonomiya. Totoo. Tapos ganito pa trato sa amin. Sino ba namang hindi lalayas ng Pilipinas? No? Pero syempre, kami sa Alliance of Concerned Teachers, malaki yung pagpapahalaga namin doon sa pagiging makabayan, no? Na dapat iuna muna talaga yung kapakanan ng bayan. So sa amin sa ACT, sa Alliance of Concerned Teachers, magpapatuloy kami despite na maliit ang sahod namin, pero hindi ibig sabihin noon na magpapatali na lang kami sa usapin ng resiliency, no? Naniniwala kami na kailangan ng resiliency, kailangan natin 'yan para magpatuloy tayo, no? Ang sabi nga nila, padayon, di ba? Go on, no? Proceed, move on, ganyan. Pero sa kabilang banda,
kailangan din namin na i-voice out talaga kung ano yung totoong nangyayari, no? At yun naman para sa akin, no, yung pagiging guro, no? Masaklap, masakit kasi mababa ang sahod, tapos ganyan pa yung aming working condition, no? Na ang dami naming estudyante, kulang ang classrooms, papalit-palit ang curriculum, at pag nagpapalit-palit ang curriculum, kami rin lang naman ang affected, no? Pero anyangay nga rod, sabi nga nila sa Ilocano, di ba? Despite the fact na ito yung realidad, para sa akin, kailangan kong ituloy. Kasi kung aalis ako at pare-pareho kami ng mindset na aalis ng Pilipinas, paano na ang ating mga kabataan? Let's say for example, pare-pareho kami ng opinion. Alis na lang tayo dito, wala tayong mapapala dito. Kung lahat kami gagawin yan, Wala, matitira sino ang sa atin. maiiwan sa mga bata? Kaya, please, pahalagahan nyo ang mga guro, ang mga teachers natin, no? Kung meron mang dapat inaalagaan, hindi ko sinasabing huwag nyong alagaan yung iba, pero kung meron mang isang sector na dapat nyong bigyan ng pansin, that is the teaching profession, our sector. Hindi lang po kasi nag-uumpisa at nagtatapos ang pagpansin natin sa ating mga guro at ating sektor ng edukasyon sa opening ng klase. Dahil ito nga, ready lagi. Ilan ang kulang? Hindi naman natin tinatanong, ilan ang nadagdag na guro? Hindi ganun eh. Ilan ang kulang na classroom? Ilan ang kulang na guro? Ilan ang kulang na mesa? So, lagi natin, naka-mindset na po tayo na may kakulangan. Kumbaga, over the years, nasanay na tayo. Nasanay na tayo. Pero ang ating mga guro, nasasanay na nga sa kakulangan, pero nandyan pa rin. Nandito pa rin. Makulangan. Oo. Despite this kakulangan. Despite and in spite. Okay. Oo, Okay. despite. Bago tayo, alam nyo, nakalampas na tayo ng isang oras. Di pa natin nakukuha lahat. Lahat. Pero kailangan ko itanong, ano ba ang top 3 problema ng ating mga guro? Or sa union, as a whole, sa organization and sa union. Okay. In the Cordillera, what are the top 3 problems? Kasi we cannot end the show without exposing, ano nga ba ang problema? Yeah, actually, kung sa amin sa ACT, yung sinasabi nga namin, tatlo din yun eh. Sinasabi namin yung mga guro ay overworked, underpaid, tsaka under attack. So, Overwork, underpaid, and under attack. So, actually, yung last part, yung bahagi nun kasi yung right ng mga guro, dahil nga overworked at underpaid ka, so, you're voicing out kung ano ba yung nararanasan mo, ano ba yung dapat natatamasan ng rights ng isang guro. And with with pushing for unions, organizing, etc. ay eto mismo nakasaad to sa konstitusyon, merong mga resolution sa iba't ibang mga bodies na dapat at pwede naman mag-union ang mga guro. Pero marami sa mga guro ay kapag they speak out naman ay hinahadlangan. Even yung mismong pag-uunion, parang tinetreaten yung pagbubuo At ng mga nangyayari yan union. sa Cordillera. Yes. We're talking about Cordillera kasi people have this mystique about Cordillera. That we are in such a peaceful place. Yeah. Pag sinabi mong overwork, underpaid, and under attack, sasabihin niya talaga sa car. Pero ito ay nangyayari real time in Yes. our region. Yeah. Okay. Nangyayari siya. In fact, yung pinakahuling school na binisita namin, no, nag-orient kami what is public sector unionism, parang ganyan. So makikita mo talaga yung takot sa kanila kasi imagine kahit na in-explain na namin sa kanila kung ano ang nagawa ng ACT para sa mga benepisyo namin. Kitang-kita na 50% lang yung willing talaga na mag-sign, pumirma, no? Makikita mo talaga sa kanila yung takot at hindi mo sila mabe-blame kasi nga under attack nga kami, no? Ganyan yung sinasabi tungkol sa amin, no? So, hindi namin sila masisisi. Without disclosing the specifics of a case that ACT is working on for a specific school or a teacher, pwede ka bang magbigay ng ehemplo kung ano ang mga kasong na nakakarating sa inyo at ano yung mga tipo ng sitwasyon na we're dealing with and helping our teachers with?
Without putting into compromise yung nangyayari or specific areas. Okay. Tanggalin Yeah. na natin. Yung In kadalasan. general, very common yung, ay, wag kayong sumama dyan. Kasi ano yan, mga Reds yung mga yan, mga Oo. leftist. That's for ACT. Yeah, that's for Oo. ACT. Leftist ang mga yan, no? Kahit na wala namang malinaw na Oo. proof na talagang yun nga, yung pagre-rentag So sa yun mga ang teachers. number one No? sa ACT. Yes. Ngayon, no? baliktarin natin. Ano naman yung number one na problema na idinudulog ng sektor ng mga guro sa inyo, sa ACT? What's the number one problem? Without naming the area, the teacher, the school, ano ba? Yes. Common na, no? Yung away ng mga teachers at principals. Isa yan, no? Talaga, internal differences, ang internal- tawag dyan. I don't think internal differences siya. Kasi makikita mo pa Paano rin ba sa bibigyan ng system. diplomasya yung away na yan? Kasi I think systemic siya. Oo. Kasi alam ng teachers kung ano ang rights niya. Pero dahil ganito ang ipapagawa sa kanya, magkokontra So, talaga yan. away Ayan. ng teacher at principal. Yeah. Not really away. Kaya lang syempre, merong talagang mga gasgasan na Oo. hindi natin maiiwasan. No? Differences in Yeah. opinion, no? For example, yung bakit ka nalilate? Hindi mo ba alam kung bakit nalilate si teacher? Hindi mo ba alam ang sitwasyon ng traffic dito sa Baguio? O bakit kasi hindi ka gumising ng alas 3? Yun na nga yung sinasabi natin. Ito po, Magna Carta for Public School Teachers. Ayan, malinaw na nakasulat dyan, working condition. Yung kanyang pagkatao, yung kanyang living, welfare, etc. etc. Hindi ko ini-expect na yan ang number one na problemang sasabihin mo. Ang ini-expect kong sasabihin ni Joel ay illegal na pagtanggal sa trabaho. Wala naman pong, so far sa public school, wala tayong na-encounter. Medyo nagulat ako sa away ng teacher at principal. Pero kaya ko siya binanggit kasi hindi para palakihin. Dahil nangyayari. Nangyayari siya. At nakikita ko siya systemic. Hindi dahil differences talaga. Oo. Hindi dahil sa iba lang talaga ang pagkatao nito, iba lang ang pagkatao nito. Hindi yun. Oo, kung hindi makikita mo talaga nag-uugat talaga doon sa system mismo ng department, no? Na ang daming pinapagawa kay teacher tapos pag na-late siya, sisitahin, Oo. pag-iinitan, hindi mo nga inalam bakit na-late yung teacher mo, dapat So yan ang one of the concerns of the teachers, yung work. Papasok yan sa working conditions, iba? Kasi kung hindi kayo nagkakaintindihan ng direct supervisor mo, talagang mahirap ang buhay. Yeah. At ito, sinasabi natin, hindi para awayin yung mga teacher. Kundi gusto lang nating ipakita kung gaano kasaklap yung system sa loob ng departamento. Ganun siya. To tell you honestly, marami akong nakilalang teachers. Okay naman sila, no? Kasi hindi naman talaga ako nalilate, no? Maaga akong pumapasok, okay? Tinatapos ko ang trabaho ko sa oras, no? Kung uwian ng gantong oras, uuwi talaga ako ng ganyang oras. One hour before ng aking pagtuturo, nasa school na ako. Okay? So, kaya natin ito sinasabi. Sa case to case kasi, no? Mga isolated cases na mga teachers na, yun nga, no? Masama ang loob sa boss nila kasi nga, pinag-iinitan. Pero ang pakiusap namin, no? Not only to our principals, no? Kasi, kung meron mang dapat malapit tayo, ayun yung mga principals natin kasi sila yung araw-araw nating kasama. Di ba? Kumbaga, ito ang number one mong kakampi Kakampi dapat. mo dapat ang principal. Hindi dapat natin inaaway ang mga principal. Okay? Kakampi natin ng mga principal. Kaya lang ko siya binanggit kasi kailangan nating bigyang linaw. Kaya ito nangyayari. It's because of the system. No? Na overwork talaga ang mga teacher. Syempre si principal, trabaho niyang i-ensure na ginagawa ni teacher yung trabaho. Ngayon, pag nagkulang si teacher, syempre pagagalitan siya ngayon ni principal. Alright. Ito namang si teacher, syempre sasama ang loob. Systemic talaga siya. Hindi siya Oo. differences. Yeah, actually, yung binabanggit niya nga, byproduct nga siya nung naging itsura. Tapos ang Oo. nagiging result, parang pinag-aaway yung dalawang hindi nga dapat. Sabi nga Oo. natin, Oo. magkakampi dapat. Kasi Magkakampi dapat yan. ganun nga yung nangyayari. Pero at the same time, magro-root kasi siya dun sa kulang nga yung positions na, kunyari yung mga nurse, clerk, registrar. Totoo yan. Dapat may mga paid positions dun. Pero napupunta sa teacher. Tapos kung hindi man sa teacher, sa principal. Oo. So, ano talaga siya nagro-root pa rin siya doon. At hindi naman siya yung parang away ng basta teacher, principal. At to tell you honestly, marami ding principal ang overwork.
Ay, sigurado Yes, yan. Kung definitely. overworked ang ating mga guro, triple naman siguro ang Oo. natatanggap na workload ng ating mga principal. Lalo na sa mga maliliit na schools. Mhm. Bakit maliliit na schools? Bakit hindi big schools? Ang sitwasyon kasi sa maliliit na schools, no? Meron silang principal o head school head, pero wala silang admin. Naku, patay. Wala silang ganito, wala silang registrar, no? So, sino ang gagawa niyan? Natural si teacher. Mm-mm. Pag hindi si Principal. principal, Si principal, no? syempre. Pag hindi na niya kaya, maghahanap siya ng master teacher or teacher na tutulong sa kanya. Mga ganon, no? At ito ay totoong At nangyayari. cycle yan. Kaya nagkakaroon tayo ng paulit-ulit na problema. Kasi sa bawat kakulangan, gagawa ng paraan ng principal at ng teacher kung paano punuan yung kakulangan at makukulangan pa rin. Kasi to start with, they're starting with so little. Yes. Yes. Kaya actually yung isa sa mga priority bills ng ACT Teachers Party List ngayon, yung pagbibigay din ng overtime pay sa mga school heads din. Dahil usually sila yung nag-overtime talaga sa schools, umaabot ng up to 10 hours, 12 hours. Ginagabi Kaya- na sila sa school. Pero hindi bayad yun. Oo. Hindi At bayad tanggap nila yon. Alam nila na hindi talaga mababayaran. Oo. Pero kahit natanggap nila, kailangan gumawa pa rin tayo ng bill Oo. na kailangang bayaran sila. May magic word ulit dyan. Resilience pa rin. Kasi kasama pa rin naman sila Sa Magna Carta. Oo, sa Magna Carta. Teacher pa rin naman yung Oo. mga yan no? Although sabihin na natin, May kopya ba lahat nitong Magna Cartang to? available po siya sa internet. Oo. Kailangan ba i-download, i-print, Oo. ipadala sa bawat sa guro bawat ito? guro, Oo. Siguro ang suggestion namin you can invite us from the Alliance of Concerned Teachers during your inset, no? Yung mga ninyo. Kasi meron kaming mga inset sa DepEd Oo, yung oo. mga faculty development Yeah. meeting, mga ganyan-ganyan. You can invite Luis or ako kung papayagan ako ng principal ko na lumabas. I can go to your school to discuss this, or kung hindi ako pwede, baka sina Luis. Pagbati po sa principal ni Joel. Oo. Hi ma'am, mabait ang principal namin. Hello po, magandang gabi po. Natutuwa ako kay Luis, napakabatang guro. Yeah. At makabayan. Oo nga, natutuwa ako sa kanya kanina pa. Tinitignan ko, ang bata-bata namang teacher nito. Oo. Mabuti at nandito ka sa profesyong ito. Oo. Ngayon, sa tingin ko mauulit itong pagpunta nyo dito kasi ang dami-dami natin pwedeng pag-usapan. Yeah. At kailangan hindi lang ito pinag-uusapan sa opening ng klase para hindi tayo masanay sa ganong klaseng sistema. Kailangan every time we check up on the sectors that we hold dearly. And of course, ang edukasyon talaga ay importante. Kaya mauulit ito at sana magkaroon tayo ng iba pang mga panauhin para yung diskusyon natin mas buo. Ngayon, hihingan ko kayo ng mensahe. Ikaw para sa organisasyon, gusto mo bang manghikayat na sumama sa ACT at meron ka bang gusto ipaalala, reminders, or something that you'd like to tell the public? Yes. Ayan. So, hello, Luis from the Alliance of Concerned Teachers Cordillera. So, gaya nung binabanggit nga namin ni Joel, ay napaka-importante ng pagsasama nating mga guro para ipaglaban kung ano ba yung karapatan natin. And even yung mismong pagpapahayag kung ano ba yung sitwasyon natin, ano ba yung kailangan natin and everything. Because hindi natin maipapanalo yung mga naipanalo na natin na mga batas, yung mga, even yung sa mga maliliitang dialogues and small wins that we get. We really have to show that we are a force, na we are in numbers na tinutulak kung ano ba yung kailangan natin. That is why sinasabi namin very important yung pagsali natin sa mga organizations, sa mga unions, dahil kung hindi natin ipagpapatuloy ito at hahayaan na lang natin na meron namang nagsasalita, meron namang kumikilos, ay later on ay mas mahihirapan tayo para itulak kung ano ba yung karapatan natin. Kaya we hope na marami sa mga guro na nanonood ay mahikayat at syempre yung mga binabanggit namin na mga issues ay pag-aralin natin, basahin natin dahil yung mga binabanggit naman namin ay facts that you can find online or yung mga batas din that we can find online, yung mga Magna Carta and everything, our rights na nakasaad even sa ating konstitusyon. Kaya we are empowering syempre na tayong mga guro ay magsama-sama tayo to organize para
magtuloy-tuloy naman yung pagtulak natin sa more rights and more policies that are in favor of our teachers. At syempre, para sa mismong sistema ng edukasyon na sinasabi nga natin in crisis, kailangan natin magtulong-tulungan kung Oo. paano ba siya maayos at hindi lang yung kung paano ba yung sinasabi ng isang tao na ganito dapat yung maging itsura niya. It has to be, sinasabi nga namin, it has to be consulted with the teachers mismo. Paano ba natin maaayos yung crisis na ito? So, ayun. Well said. Oo. Kaya nakakatuwa itong si Luis. Sana dumami ang mga kabataan natin na pumasok sa profesyon na to. Ngayon itong si Joel, matagal na ang pinagsamahan natin. Mula Hindi ka pa, wala ka pa sa edukasyon Wala noon. pa. Wala pa. BPO. BPO pa. Namin BPO. na natin pinaglalaban hanggang ngayon. Yes, totoo Ngayon, yun. I'd like you to talk to our audience and tell them the importance of the work that you do as a teacher and the union. Okay. So, uumpisahan ko doon sa union. So, all of us, meron naman tayong mga faculty club. Tama. But to tell you honestly, kung susundan natin na yung traditional notions and function ng faculty club, hindi talaga kaya ng faculty club na ipaglaban yung mga karapatan ng teachers. So, I'm encouraging my fellow teachers in the Department of Education to join us sa ACCAR Union. Kasi kapag meron tayong union, meron na tayong bargaining power or negotiating power to negotiate sa regional office. So lahat ng mga nakikita nating magpapabuti sa kalagayan ng mga kasama nating guro na hindi natin kayang ipaglaban sa level ng faculty club, ay maipagtatanggumpay natin yan through negotiations kung meron tayong union. So, huwag kayong matakot kasi we are all government employees. Meron tayong mga, may mga, papel na pinirmahan, with the government. Ibig sabihin, ang employer natin, ang gobyerno, ang nagpapasahod sa atin ay ang tax ng mamamayan, So, huwag tayong matakot, wala tayong ginagawang masama. Okay? Secondly, as a teacher, I would just like to say, bago magtapos yung talk, and alam ko naman na iimbitahan mo ulit kami, Siyempre. gusto kong i-point out, just to clarify, before this pilot test ng new curriculum, tinutulan na namin ng K-12 noon. Hindi sila nakinig. In fact, ang sabi ni Manang Jerry Cacho ng Tungtongan Ti Umili, TTU, yan. Yeah, I remember, ang sabi ni Manang Jerry noon, that was 2011 or 10, parang ganyan, Paumpisa pa lang. Oo, paumpisa pa lang ang K-12. Ang sabi niya, gaano ba tayo kasigurado na ang mga papasok ng senior high school ay magkakaroon ng trabaho pagka-graduate nila? Ngayon ko binabalikan yung sinasabi ni Manang Jerry Cacho, nagkatotoo. Wala namang trabahong naibigay ang K-12 program. At alam natin na yung K-12 ay niratsyada. Okay? Ibig sabihin, hindi talaga pinag-isipan, kulang ang budget, kulang ang research, kulang ang pag-aaral, and drastic yung implementation. So, ang sabi natin, suspend K-12 noon. Yan ang call noon. Yan ang call Buwagin, noon. oo. Hindi sila nakinig. Okay? Nung nag-uumpisa na ang K-12, yung first batch, na-interview pa si Ma'am Donaal noon City High. Anong sabi ni Ma'am Donaal? Hinahabol yung mga classroom, hindi umabot kasi may mga hindi magamit, nakulog yung mga debris, mga ganyan-ganyan. So tapos yung Gisad Valley National High School noon, si Miss Ada Sibayan pa, maalala ko, nag-interview sa akin pinuntahan niya rin yung Gisad. Makikita mo, nagsisisikan yung mga bata, yung dating CR, ginawang classroom. So yung mga yon, yung sinasabi ko noon pa, namin noon pa na hindi ganda ang gobyerno, wag ituloy ang K-12, tinuloy nila. Ngayon ito ang fear ko. Nauulit. Parang deja vu. Yeah. Matrix. Nauulit sa panibagong curriculum. Kulang sa pag-aaral, drastic masyado, walang masasabing consultation talaga na nagawa. Kasi they conducted online consultation from April 4 to 11 and that's it. Of this year. This year.
Kaya pala parang walang naramdaman na konsultasyon. Walang konsultasyon. Kasi online nga. Online. Tapos April 4 to 11 lang. That's just 1 week. Para sa buong Pilipinas na Sa buong implementasyon Pilipinas. yan, ha? Tapos ipapatupad mo ang isang napaka-importanting step na Pabuhay gagawin mo. ng mga bata ang pinag-uusapan. Oo, buhay kinabukasan ng mga bata at ng buong bansa ang pinag-uusapan natin kasi magiging generation sila. Pag wala na tayo dito, sila naman ang papalit, no? Ito ba ang gusto nating mangyari, no? Hindi sila nakinig doon sa sinasabi ng Alliance of Concerned Teachers. In fact, merong EDCOM, di ba? Yung EDCOM 2 na mismong kinomisyon ng gobyerno para mag-conduct ng research. Sinasabi na ng EDCOM 2 na ang daming kulang na classrooms, ganito. Tumuloy pa rin. And yet, tumuloy pa rin. Hindi sila natututo. Nangyari na noon, nung implementation ng K-12 at inuulit na naman nila ngayon. Okay? So, sa amin, ang stand namin, no, isuspend ito, pag-aralan ng mabuti, yung employable na sinasabi ninyo, no, wag naman sanang humantong doon sa point na ang gusto lang natin ay magpag-graduate tayo ng mga batang mag-a-abroad. Magaling sila sa science, magaling sila sa math. But the question is, sino ang paglilingkuran nila? Is it our country? Definitely not. Because K-12, no, at itong bagong curriculum na ito ay nakadesign, no, nakapakete doon sa kagustuhan at imposition ng International Monetary Fund, World Bank. Na yung mga graduate natin, no, mga magagaling nating estudyante ay magsisilbi talaga sa mga kapitalistang bansa. Hindi para sa atin. Yes, it will create jobs dun sa mga makakapag-abroad. Paano yung hindi makakapag-abroad? Meron ba tayong national industry na kayang magbigay ng trabaho sa kanila? Hindi. Pangalawa, yung mga mag-a-abroad, no? Patataas ang sahod, syempre matutuwa ang mga pamilya nila. Pero itong mga ito ba ay long-term na development? Of course not. 'Di ba? Pag yung mga batang yan hindi na nagtatrabaho abroad, ano yung substantial or sabihin natin na talagang naibigay nila doon sa pangkabuuang ekonomiya ng bansa. So dapat ang isipin ng gobyerno ay magkaroon sana ng isang ano yun, Luis? Scientific, Nationalist, nationalist and mass-oriented education. Na kung saan ang graduate natin ay magsisilbi talaga sa bansa natin, hindi para sa mga dayuhan. Ganun siya. Yan ang pangarap. Yan sana ang gusto nating mangyari. Yan ang pangarap. Oo. Napakagandang mensahe naman yan. Talagang mauulit po ang pagbisita ng ACT dito sa atin sa Breaking Point dahil we value education and of course the people who give it as well as the people who receive it. Yeah. Dahil two-way talaga ito eh. Hindi naman pwedeng napakagaling mong magturo pero hindi ka naintindihan. So, walang teacher kung walang estudyante and vice versa. At para sa episode na ito sa The Breaking Point, we're taking our first jab into the education sector at tinitignan nga natin ano nga ba ang problema. Dahil napapagod tayo dun sa taon-taon na lang para tayong nag-aantay ng isang survey, ilan ang kulang na classroom, ilan ang kulang na guro. Pero are we really looking into the heart of the matter? And with this episode, we hope to get a series of guests and a roundtable discussion to discuss paano nga ba tayo makakatulong. Huwag tayong makontento dito sa mga datos na kinukuha natin na sa buong taon na lang iniisip natin, ganito lang naman ang kulang na classroom, na napunuan na kaya. Hindi lang dun nag-uumpisa at nagtatapos ang usapin ng edukasyon. And with this, we hope that ACT and as well as other groups or other individuals who have views and opinions on our education sector will come forward and join our discussions in the coming months kasi hindi talaga natin tatantanan ang topic na ito na napakalapit naman talaga sa puso nating lahat. So para sa Breaking Point ngayong gabing ito, Malen Katahan, maraming salamat po at tinatawag po natin lahat ng ating mga guro, ating mga tao sa education sector to speak up and give us your thoughts. Maraming salamat. Thank you. Ayos. Magmula sa BPO hanggang dito. Oo, kasi siya sa mga sumabaybay ng ano. Dalawa kayo nung nun issue. eh. Ikaw tsaka yung isa, dalawa kayo. Si Toka.